kababayan, kaya nagwawala ng ganito si Chavit Singson ay dahil nahuli siya. Oo. Nahuli si Chavit Singson. Merong 577 million pesos na nakuha si Chavit Singson sa isang ghost project. Sa dokumento ng DPWH, hindi pa rin tapos ang 10-kilometer Vigan Bantay San Ildefonso Bypass Road na iginawad sa Satrap Construction Corporation Incorporated, a company incorporated ni Chavit noong 2017. Eto na. So para mailayo niya ang issue na to sa kanyang sarili, nagdo-double down siya doon sa issue ng Ilocos Norte. Eto ngayon, mga kababayan, eto ang naging topic ng kwentuhan sa live stream ni Karen Davila. Mga kababayan, eto na. Medyo mahaba lang 17 minutes. Pero my heart is happy. Happy ang puso ko dito, guys. Happy ako dito. Nung nakita ko si Chavit Singson na parang uod na inasnan. Hindi siya mapakali eh. Galaw siya ng galaw na gano'n, no? Konti na lang, na siya eh. Sino ba yun? Oo, yung tao dito, singer. Stevie Wonder. Konti na, Stevie Wonder, gumagano'n siya. Parang uod na inasnan eh. Okay, panoorin natin, guys. Panoorin natin. Meanwhile, a construction company owned by the family of former Ilocos Sur Governor Chavit Singson has been identified as the contractor of an unfinished diversion road in the province. According to DPWH records, the project was awarded to Satrap Construction back in 2017, and it's been allotted 577 million pesos. We have with us now former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Good morning to you, sir. Good morning. I'm glad you brought that out. That diversion road has no funds, so they stopped the construction. Last year, they only gave 100 million plus. Now it's done already, no more funds. We don't have that kind here. If that's true, I'm going to go to jail. Yeah, you will. You will go to jail. If that's true, you will go to jail. Agree ako doon. Oo, mga kababayan. Alam niyo kung bakit? Tignan niyo balikan natin itong kwento. So, 577 million pesos yung approved budget. Ang naging ending so far, kasama ng proposed 2026 budget, 727 million ang ending. Ulitin ko 577 million lamang dapat ang budget. Pero ngayon, every year, simula 2017, pinopondohan hanggang sa umabot na ngayon ng 727 million pesos ang pondo sa 10 kilometro. 10 kilometro lang, guys. Anong ibig sabihin yan? Huwag niyo sabihin walang pondo, mga babayan. Kasi, umabot na nga ng 727 million ang pondo para dyan.
So, imposibleng walang pondo. Imagine, this year, meron na namang 150 million na idadagdag for 2026 budget. May problema ka. Chabit. See? Kaya mga babayan, pag ito inimbestigahan, kung ano yung sinabi ni Chavit Singson, I will go to jail, totoo yun. You will go to jail, Chavit. Maniwala ka. I just asked the regional director of Region 1, Okay. SATRAP officials, they don't have no more funds for that project. You give us funds, we'll finish it right away. Alright, well, first of all, ito, tagalugin na lang natin para mas intindi, no? Ito po tayo. Ang pinag-uusapan natin ngayon is roughly 11 kilometers, no? Of the Ganbantay San Ildefonso Bypass Road. So first of all, SATRAP is a construction company that won the bid, just to clarify, and you own SATRAP. You own the Yes, construction. but long time divest already because when I was the governor, even now we did go back because we let our engineers do own the work. All right, but at the end of the day, this is They can examine it. It's easy to examine all not only that project. All the project of San Francisco really. If they can find any substandard, I'm willing to go to jail and manage the business of SATRAP. Okay. It's not advantage of any of our project. Okay, just a few questions. Let's start with this first. So, first, the bypass road is not finished. Hindi pa tapos hanggang ngayon, correct? Yes. Okay, ilang porsyento po ang hindi tapos doon sa bypass road? Konti na lang, magbigyan kami ng pundo, matatapos ka agad. Ulit. Bigyan daw ng pondo, bigyan ng pondo. Hoy, tanda. 2017 ka pa binibigyan ng pondo. Langya to, matandang to. 2017 pa siya may pondo, guys. Bigyan daw ng pondo, tatapusin daw niya. Ha? Ano nga, diskaya? Delikado to. Delikado to si Chavit. Alam niyo kung bakit? Kasi ang nagsabi nitong yung project na to, DPWH. Yari ka, Chavit. Anyway, tuloy. Sino ang kami? Sino ang kami? Bibigyan ang construction company po ninyo or ang probinsya? Ang gobyerno magbibigay ng national government magbibigay. Walang pundo. So, ang tanong ko, sir, Kanina ito, ibibigay. nakita nyo naman kung paano mag-insert ang mga congressman ng pundo para tapusin ang kanilang pet projects, no, whether ghost or real, sa kanilang distrito. Anong sinabi po ng congressman ninyo? Bakit hindi daw po natapos yung bypass road? Sinanong ko na, 100 lang daw binigay. 100 milyon. 100 milyon, tinapos na nila. Natapos na nila, kulang na ng pondo, wala nang pondo. We are all eager to do that, but walang pondo, walang pondo. Tinanong ko lang yung regional director, wala nang pondo. Bigyan nila pondo na natapos ka na dyan. Unlike other provinces na paborito nila, magkapakadaling pondo. Alright. Ang proyektong Wait. Sino bang congressman sa Ilocos Sur? Wait. Dalawa yun di ba? May first and second district yun. Sa first district, ang congressman, si Ronald V. Singson. Sa first district. Sa second district. Wait. Second district. Ang congressman, Christine Singson Mian. Ay! Pareho Singson eh. Diyos ko. Ay, nako. Diyos ko. Paano ngayon yan? Oo, guys. Paano ngayon yan? So, sa first district,
ayun nga, si pangalan na ito. Ronald Singson sa 1st District. Sa 2nd District, Christine Singson Mihan. Hindi na ako magtataka, guys. Hindi na ako magtataka kung bakit patagal ng patagal yung project. kung bakit ano yung pondo. Mga kababayan, sabi niya, wala rong pondo. Simula 2017 hanggang ngayon, pinopondoan. May pondo pa nga 150 million for next year eh. Pero kung sinasabi niya walang pondo, ibig sabihin, pinabayaan ng congressman. Eh yung congressman, pareho ba niyang anak yun? Si Ronald Singson, tsaka si Christine Singson? Naman. Naglolo ka na tayo dito, Chabit. Yumamang ka na sobra sa taxes ng Pilipinas. Nakapagpasok ka na nga ng Jack eh. Ano yung Jack? Jack ba yung pinasok niya? O GAC? GAC pala, GAC. 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 Tsaka yung Chicken and Beer na franchise. Yung sa K-drama, yung napapanood yung Chicken and Beer. Yun, pinasok niya sa Pilipinas yun. Oo. Pamangkin niya yung Christine. It's in the family. Pamilya pa rin pala. Wala ba kayong mapili dyan sa Ilocos Sur na hindi Singson? Wala ba kayong mapipili dyan? My goodness. Diba? Si BBQ. Yan, pinasok niya yung business na si BBQ. Tapos yung GAC na sasakyan, kanya rin yata yun. Yung EV, electric vehicle, na GAC. Tapos, meron pang isa eh. Pero ito namang isa, mining. Yung black sand mining. May negosyo din siyang ganun, black sand. Yun naman, ang mga ka-deal niya, allegedly, ang mga ka-deal niya doon, mga Chinese. Sa black sand mining. Anyway, tutok tayo dito sa sa Diversion Road game. Ito, the total was roughly 727 million. Tama po, sir. Hindi ito totoo yan. Magkano? Portion by portion ang pinabigyan. Exactly. But the total project cost was 727 million. Kumatakan eh. Mahaba yan, kanya-kanya portion ng ang nakuha ng satrap, konti lang, may trabaho na nila. I'm willing to go to jail, all the officials of jail them kung may kalukuhan nangyari doon. It's all diversionary tactic. Ako binubugbog dahil ako lang sasalita. Biktima siya, kawawa. The reason I'm asking this is just for record purposes. How much was the project cost of the bypass road? Ay, sagutin. I don't know because I'm not there anymore. It's been done by satrap and hindi ko sila pinapakialaman. Guys FYI lang, para lang alam natin lahat, dahil tinanong ni Karen Davila, ang presyo ay 577 million nung una. Pero, dahil sa dagdag, simula 2017 hanggang 2026, ang total na niya ay 727 million. Ayaw sagutin ni Chabit. Kasi pag sinagot niya, mga kababayan, ibig sabihin, nasa loob pa rin siya ng kumpanya. So dito, sa part na to, nagdadrama si Chabit. Hindi niya alam, kunyari, hindi niya alam. Pero alam niya yan. Kasi pag sinabi niyang alam niya, yung value, yung halaga, ang next na question ni Karen Davila, paano mo nalaman kung nag-divest ka na? Kung hindi na ikaw ang owner? Yun. So, umiiwas pusoy ito si Chabit. In fairness kay Chabit, magaling siya umiiwas pusoy. Basta sinabi lang na umusang pondo yan, wala na kami may trabaho. No, the reason I'm asking is, based on the project cost, magkano ang allegedly hindi pa binigay para matapos ang proyekto, sir? Hindi ko alam dahil hindi na ako nakikialam. Ang sinanong ko lang, bakit hindi natapos yan ako? Naubos na po yung pondong binigay ng gobyerno, sabi nila. They can investigate it.
Okay, so kung hindi nyo alam, then why are you speaking right now? You're not a public official anymore. So why are you... Satrap sa akin daw. Oh, sa amin daw, pero nag-divest na ako. So sino ngayon? Sino ang may-ari ng satrap? Because... kami ang may-ari doon yan, pero nag-divest na kami. Sino yung kami? No, who is kami? Because it says, records that Satrap Construction is still part of the Louis Chavez Singson group of companies. Is this Yes, yes. Okay, so that's a fact. Ang anak niyong babae po at ang manugang niyo ang nagmamay-ari more than 50% of Satrap. Wala sila ito, wala na. Wala na. So, sino po may-ari? Or mga diversionary tactic yung ginagawa nila. Alright, it could be diversionary, it could be, but then the point is, who owns Satrap? Uy, hindi talaga pinakawalan ni Karen. Long time ago. Okay. Dahil kami lang Who owns Satrap today? today, yung mga tao ko na, like for example, na other companies, like our radio station, kung anong kinitay nila sa kanila na lang. Oo. Gagawin din ito, pag nawala sila ng project, sweldo ng mga tao lahat yan. Okay, so, Konti Alam niyo, delikado si Chubby dito sa interview na to. Alam niyo kung bakit? Sinabi niya, nag-divest na ako, hindi na ako may-ari. So, sino may-ari? Pinamigay na raw niya sa mga tao niya. That doesn't make sense. That doesn't make sense. Ikaw ang founder, binigay mo sa ibang tao? It doesn't make sense in practice. It does not make sense. For example, si SM. Kanino niya ibinigay yung kanyang korporasyon? Si Henry Sino, namatay siya. Kanino niya ibinigay yung kanyang korporasyon? Yung kanyang empire na SM? Di ba sa mga anak? Bihira ho, mga kababayan, yung negosyante ka, bilyonaryo ka, meron kang empire ng businesses, tapos ipapamana mo sa ibang tao. Ibibigay mo sa ibang tao. Ang tawag doon, dummy. Dummy yun. Bakit siya tinawag na dummy? Kasi, hindi naman talaga siya yung may-ari. Ang may-ari, si Chavit pa rin. Kaya ka nadudula siya eh. Sino may-ari niyan? Kami. Sino yung kami? Hindi ako kasama doon. Yung mga tao ko lang yun. No? Diba? And alam niyo mga kababayan, I rarely say this to Karen Davila kasi minsan hindi ko siya gusto mag-interview. Pero gusto ko dito yung hindi niya pinakawalan yung tanong. Kasi si Chavit, dinadivert na talaga yung tanong. Gusto niya mag-iiba yung takbo ng interview eh. Pero si Karen was in control of the interview. Good job ka dyan, Karen Davila. No, I rarely say that. So, it's good na you put his feet on the fire.